Ayan, magandang araw ulit guys. Nagbabalik na naman tayo dito sa pagbe-video. Nako po, good morning sa lahat. So, ngayon ay lalabas na kami ng eskwelahan. Ayan. No? Hijab ko, dinayos na. Maayos. So, ayan. Kuha tayo ng mga counting video dito sa kapaligiran ng Calzade. So, ayan. No? Oo. So, ayan guys. May ngayon yung kinukontes ata ako. Charot. So, ayan. No, kamusta man ang lahat? Natatawa ako dito sa mga comment. Enjoy dots. Enjoy nga naman. Kahit malungkot, enjoy lang. Ganyan ang life eh. Kahit bilang isang OFW, kahit hindi ka masaya, piliting maging masaya. Ah, diba? Lalo, nagahang yung phone ko. So, ayan. Alam nyo ba guys, nung yung sabi nila na yung sabi nila na matawag daw yung amo. Yan, wala ka dyan, tawag ka basta nagbibideo ngayon ang yung katulong. Ayan. Alam nyo ba na mahirap yung isang OFW? Ngayon ko lang naranasan talaga. Kasi dati, hindi naman ako nag-abroad. Dati kasi, ayaw naman ang asawa ko na mag-abroad ako. Pero ako talaga yung nagpupursige. Na gusto ko talagang mag-ibang bansa. Kasi naririnig ko yung word na abroad ang ganda. Pero kabaliktaran pala pag nandito ka na sa ibang bansa. Pero, okay lang naman kasi nakakatulong ka sa iyong pamilya, di ba? Mahirap, pero dapat kakayanin. Yun nga sabi nila, pagpapasukin mo ang buhay ng isang OFW, dapat po ang loob mo na dapat matigas ang puso mo sa anumang mangyayari. Pero for the grace of God, kaya naman. Walang imposible. No? Diba? Kaya yun, sabi nila, pag mahina kapag isa kang OFW, wala kang mapapala. Tapos, yung mga hindi mo nagagawa sa Pinas, dito mo sa abroad magagawa. Yung sa Pinas, hindi ka napupuhat ng mga mabibigat. Dito, walang mabigat. Basta, pinasok mo ang buhay OFW. Diba? Lahat na andun, package deal. Sinisigawan ka, hindi ka pa binibigyan ng pagkain. Actually, yung sa akin kasi hindi ako libre sa mga personal needs ko. Ako yung nagbibili. So, nagtitiis lang ako sa mga, sa kaya, sa afford ko, syempre, hindi ko naman nauunahin yung pang sariling kailangan ko kasi nga, mas kailangan ng pamilya ko sa Pinas. So, kailangan ko talaga siya ipadala. Magbili ako yung mga importanteng pangangailangan lang. Ang init dyan Kanina, bumalhin ako. So, ayun. Kaya, tiis lang tayo. No? Pero kasi, hindi ko lang alam sa iba. Wala pa akong naririnig na abroad or OFW or ng ibang bansa na yumaman. Kayo guys, may narinig ba kayo? Na ng ibang bansa, gumanda yung buhay. Doon lang siguro sa mga for goods. Pero yung sa mga online na uuwi kang for goods, mayroong ganun. Kasi ilang beses na rin ako na-scam sa mga online na yan. Kaya wala akong tiwala. Kaya sa mga nag-online dyan, sa mga pagkakapanood ng video ito, sorry ha.
Wala kasi talaga akong tiwala sa mga online business eh. Sim Alam nyo ba yung 2 beses na ako na-scam dyan? Sa Pinas ako noon. Kakilala ko pa yung ano, yung pinagkatiwalaan ko na in-offer ako na mag-online business daw ako. Mag-online. Mag-invest daw ako sa online. Ang nangyari, yung pangtindahan ko sana, wali. Andun. Wala na. 20K pa sana yun. Pero wala. Nawala siya na parang bula. 'Di ba? Mahirap. Kaya yun din yung isa sa mga dahilan ko kung bakit ako napaibang bansa. Dahil sa utang. Nagkautang ako dahil sa nag-finance ako ng ano din, ka-relatives. Ang ending, wali. So, ayun, patuloy tayo guys. No? Doon sa isa sa mga rason kung bakit ako napangibang bansa dahil sa utang. Kaya shout out sa may mga utang dyan. Actually sabi nila, hindi ka naman din daw mabubuhay pag walang utang. Yes, ando na ako, yes. Parang naniniwala ako kasi pag wala kang utang, parang wala kang lakas ng loob, kumayod ba, no? Pero mas maganda na rin pag wala kang utang. Kaya sa mga walang utang dyan, wag na kayo mag-utang. Kasi sakit lang yan sa ulo, masakit sa kasukasuan. Sakit sa ulo yung utang. Speaking of utang tayo ngayon. Ganon. Kaya, huwag na kayo mag-utang, eh. Kung sa mga materials na bagay lang naman na walang hindi na importante, yung mga sa pangluhong interest lang, wag na. Wala din. Kasi mababaon ka lang yan sa utang. Doon ka mabaon sa interest. Sa kung magkano yung charge interest na nagmamayari ng pera. No? Kaya kung kaya din naman, bakit ka pa mangutang? Bakit ka pa hahanap ng sakit sa ulo? Afford mo din naman, no? So, ayun, ipapakita ko sa inyo yung yung labas. Nakakasawa naman yung mukha ko. So, ayan, dito na tayo on the way na tayo going sa bahay, of course. So, ayan guys. No? Grabe talaga tong bansang Kuwait na to. Yung mga buildings. Ang tataas. Walang bubong. Puro semento. No? Tapos napapansin ko dito sa kanila, tulad ng amo ko. Yung amo ko naman hardworking kasi single mom eh. Yung ibang amo, yung kapatid ng amo ko, pupunta daw yan, kasi kwento ng kasamahan ko eh. Pupunta daw yan ng trabaho, pagka maya-maya, andyan na siya. Parang yung nagla-log-in, log-out lang siya. At least masasabing present siya sa kanyang araw ngayon, naka-duty siya. Pero in fact, ang totoo, nag-log-in lang siya, pagka ilang minuto, log-out agad. No, di ba? Pero in fairness, yung mga napapansin ko sa mga tao dito, mayayaman. Hindi naman sila hardworking. Hindi tulad sa atin. Muntik ng dugo ang lalabas.